Noong 1980s ay naging usap-usapan ang isang malaking issue na kinasangkutan ni Alice Dixon kung saan ayon sa aktres ay muntik na siyang mabiktima ng isang halimaw. Ito raw ay isang taong ahas kung saan ang kalahating bahagi ng itaas na katawan nito ay tao at ang kalahating parte ng katawan nito pababa ay ahas at ito raw ay naninirahan sa ilalim ng Robinson's Galleria. Gaano ito katotoo? At ano ang tunay na istorya sa likod ng kwentong ito? Ayon sa mga naging balita at usap-usapan noon, si John Gokongwei, ang may-ari ng Robinsons, ang sinasabing ama ng taong ahas at ang kakambal ng kanyang anak na si Robina Gokongwei. Itinago umano ni Gokongwei sa publiko ang anak niyang ito sa ilalim ng Robinson's Galleria dahil sa kakaibang itsura at dahil ito rin ay nagbibigay ng swerte sa kanilang negosyo. Isa si Alice Dixon sa nagpatotoo sa isyong ito nang sabihin niyang muntik na siyang mabiktima ng taong ahas na ito. Ayon kay Alice, nasa fitting room siya ng Robinson's Galleria nang bigla siyang dakmain ng taong ahas na ito. Mabuti na lamang daw at nakatakbo siya at mabilis na nakatakas kung kaya't hindi siya nakuha nito. Nang makapanayam si Alice patungkol dito, biglang itinigil ang programa sa kalagitnaan ng kanyang interview at hindi na ito ipinagpatuloy pa. Dahil sa pangyayaring ito ay umugong ang mga usapan na siya raw ay binayaran ng pamilya Gokongwei upang hindi na siya magsalita pa patungkol sa kanyang karanasan. At sa taong ahas na kanyang nakita, mapapansin rin na kung tatanungin si Alice tungkol sa kwentong ito ay nananahimik lamang siya. Marami ang naniwala sa kwentong ito dahil kahit nasa kasikatan si Alice ng kanyang karir ng mga panahong iyon, ay nilisan na niya ang mundo ng showbiz matapos ang pangyayaring iyon. Nang marinig ni Alice ang mga balitang iyon ay itinanggi niya ito. May mga kwento rin na may 2 babaeng trabahador sa Robinsons na bigla na lamang nawala at hindi na nakita pa. Hinina lang ang mga ito ay isa sa mga naging biktima ng nasabing taong ahas. Kung may mga naniwala sa kwentong ito ay marami rin ang hindi naniwala rito. May mga nagsasabi na maaaring pakulo lamang ito ng kalaban upang takutin ng mga tao at boycottin ng mga ito ang Robinsons. Ngunit imbis na matakot ang mga tao ay mas lalo pang sumikat ang Robinsons Malls. Sabi naman ng iba ay maaaring si Gokongwei ang gumawa mismo ng kwentong ito upang mas lalo pang sumikat at pag-usapan ang Robinsons Mall. Noong taong 2014 ay ginawa ng Regal Entertainment ng pelikula ang kwentong ito at ito ay itinampok sa Shake, Rattle and Roll 15 kung saan isa rin sa mga bumida dito ay si Alice Dixon. Totoo nga kaya ang mga kwento ng taong ahas na ito? O gawa-gawa lamang upang mas lalo pang pasikatin ang Robinsons Malls? Kayo na ang bahalang humusga.